Catherine Bernardo, abay rumesbak sa ilan sa mga nambabash sa kanya dahil sa naging desisyon nito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Salamat po sa inyong panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video ito, napag-usapan natin ito dahil meron pong panibagong ganap itong si Miss Catherine Bernardo kung saan inurot si Miss Catherine Bernardo na magluto at magkape. Ano kayang exciting part na ito, no? Super excited nang sumugod sa World Trade Center sa Pasay City ang solid fans ni Catherine Bernardo noong nakaraang or Biyernes, May. Siguradong dadalo si Kat sa biggest negosyo event, no, of the year. Kaya naman ngayon pa lang ay handang-handa na nga sumugod doon. So, at siguradong dadalo si Kat doon dahil talagang medyo negosyante na rin talaga si Kat ngayon, ha. At handang lang sumugod doon sa mga fanay para makita at suporta ng aktres at ang mga produktong ini-endorso niya. Bukod sa kanyang fans, siniguradong makikipag-banding din si Catherine sa mga sari-sari store owner nationwide. Dalawa kasing ini-endorsong produkto ng Asia Superstar ay may booth event sa kanyang dadaluhan. Sana nga raw tulad ng napapanood sa TBC ng nasabing produktong pangsahog sa panluluto ay magluluto rin si Kat sa booth para magtagal-tagal ang chance na makabanding nilang idolo at the same time may matikman nila ang kanyang iluluto. Siniship din ng ibang dadalo sa sana ay makapagbigay ng advice or tip ang businesswoman actress sa mga small entrepreneur na gaya nila para mapalago ang kanilang mga negosyo. Komento nga ng fans Sokmed, believe daw sila sa husay ng kapamilya actress sa pagninegosyo kasi bukod sa kanyang pagiging actress, samantalang makakasabay ni Kat sa nasabing convention sina Judy Ann Santos, pareho kasi nilang ini-endorso ang nasabing produkto. Mas maganda siguro kung sabay silang magluto sa booth. For sure maraming matututunan si Kat, si Ate Juday ng chef sa totoong buhay. Ang bonggang muling magsasamang dalawang aktres na parehong gumanap na Mara sa drama series na Mara Clara at si Juday ang original at si Kat naman ang remake. At mukhang magtatagal si Kat sa nasabing event. Pero, alam niyo po ba na bakod po sa usaping ito ay usap-usapan din ng naging desisyon ni Miss Catherine nang mapabilib siya ng isang dancer dito po sa tinatawag na PGT. Diretso na sa live semifinals ang Filipino-Canadian jazz dancer na si Jasmine Flores matapos masungkit ang Golden Buzzer ng Asia Superstar na si Catherine Bernardo. Kinahangaan ng judges ang kakaibang contemporary dance act ni Jasmine na may blend na jazz, ballet at acrobatics. Malinis din niyang nagawa ang pirouettes at backflips ng kanyang routine. Napabilib nga ni Jasmine si Catherine dahil sa hindi pagkalimot nito sa kanyang Filipino roots at kung paano rin niyang naipamalas ang ginito ang talento sa stage. Nakakuha nga ang dalaga ng standing ovation sa lahat ng judges. Ayon pa kay FMG, natuwa siya na naipakita ni Jasmine ang iba't ibang klase ng movements mula jazz hanggang acrobatics. Proud Pinoy naman si Eugene Domingo habang pinapanood niya ang babaeng nagpapakitang gilas sa kanyang talento. May tuturing ni Donnie Pangilinan na rare makita ang jazz dancing act ni Jasmine sa PGT stage. Ang Golden Buzzer ay isang special privilege na 4 na judges at host na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na maghatid ng isang act diretso sa live semis. Sa ngayon, lahat ng Golden Buzzers ay nakuha na at naghahanda na ang mga ito para sa kanilang live performances. Tutukan ang huling set ng audiences Pilipinas Got Talent Season 7 ngayong weekend 7:15 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Available rin ang programa sa nasabing time slot sa TV5 tuwing Sabado at 7:45 PM naman tuwing Linggo. So, bukod pa dito ay akala natin parang all is well and ends well, no? Pero, alam niyo po ba na katakot-takot po na at na pambabatikos ang inabot ni Miss Catherine Bernardo dahil sa naging desisyon nito. Inulan ng hindi pagsang-ayon na komento at pambabatikos sa social media ang pagbibigay ni Catherine Bernardo ng Golden Buzzer sa jazz dancer na si Jasmine sa Pilipinas Got Talent Season 7. Mas marami raw kasi ang deserving na Golden Buzzer sa binigay ni Catherine sa Pinay na lumaki sa Canada.
Maraming audition na kasi ang pinagdamutan ng nasabing pribilehiyo, maraming umasa sa Golden Buzzer dahil ito ang nagsisilbing ticket sa isang kalahok para dumiretso sa live semifinals ng PGT. Actually, matagal-tagal na ring na-tape ang nasabing episode pero nitong linggo lang ipinalabas, kaya naman matapos ang performance si Jasmine ay sakalang nagtrending ang pambabatikos kay Catherine. Sa mismong official Facebook page nga ng PGT mababasa ang mga hindi kanais-nais na comments against Kat. May mga nagrepost ng actual FB post ng PGT para lang talakan ang pagiging bias di umano ng aktres. Plinex kasi ng nasabing contestant na idol niya si Kat, kaya raw siguro pinaboran ito ng aktres. Napanood namin ang nasabing segment at magaling naman si Jasmine na todo-todo ang pagsayaw at pagtumbling-tumbling sa stage. Habang pinapanood ang pagsasayaw ni Jasmine ay obvious na aliw ang Asia superstar sa performance ni Just Dancer. Sa katunayan, napastanding ovation pa nga ang 4 na judges matapos sumayaw sa stage si Jasmine. Nag-yes naman si Eugene Domingo, Donnie Pangilinan, Freddy Garcia at si Kat sa nasabing performance. Okay na raw sana yung 4 yung yes pero parang OA na raw ang pagbibigay pa ni Catherine ng Golden Buzzer kay Jasmine. Narito ang ilang mga komento ng avid viewers ng talent search show. Sabi nila, I appreciate Catherine's opinion. However, based on my assessment of Jasmine's audition, I anticipated for affirmative votes rather than Golden Buzzer. In my professional opinion, several others contestants were equally deserving of a Golden Buzzer. Golden Buzzer, binaba mo standard ng PGT highs. Kaya kinikengkoy na lang yung PGT eh. I don't think Miss Catherine really deserved to be a judge. 4 yeses would have been enough, but the Golden Buzzers seems to be wrong. There are many who can do better than was shown. Not a Golden Buzzer worthy for me. Good na yung 4 na yeses, sabi niya. Pero syempre, to the rescue ang solid fan si Kat, dapat daw i-respect ng mga taong desisyon at opinion ng kapamilya actress. Saka magaling naman daw talaga yung award ng idol nila ng Golden Buzzers ticket sa live semifinals round. Deserving naman daw ni Jasmine. Oh well, sabi ng ibang mga netizen, respect others' opinion even you disagree. Tama nga naman, diba? So, ang point of view ko lang with regards to this, meron kasi tayong kanya-kanya nating kanya-kanya tayong opinion pagdating po sa pagbibigay ng kung paano natin yung standard natin pagdating po sa best, no? Maaaring yung point of view ni Miss Catherine Bernardo sa pagkakataon na yun yung pinaka-best para sa kanya, which is hindi naman best para sa iba. Tandaan po natin na we have our own may sarili-sarili tayong judgment, 'di ba? At hindi rin naman din talaga maiiwasan ng iba na makapagkomento patungkol sa bagay na ito. Maaaring sila ay hindi nagagalingan pero silang mga judges na naroroon na nakasaksi doon po sa galing at stunt na ginawa ni Jasmine ay posible po talaga na sila po ay namangha doon po sa talentong ipinakita nito. Kaya no wonder na pa-yes itong mga to, no? So, tulad po ng sinabi ng ilang mga netizen doon po sa comment section, let's respect others' opinion even you disagree. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.